Ma'am, ilan nga po yan ano, sa mga inilatag nyo dito sa research article ninyo sa ilan sa mga problema po ng stroke care system dito sa bansa. And I believe sa bandang dulo, meron po kayong mga recommendations dito sa mga problema na kinakaharap ngayon sa stroke care natin. Pwede ba natin banggitin kung dito po sa dami ng inilatag nyo pong mga problema, nandiyan po yung hindi nga pantay yung access natin sa stroke treatment para sa mga mahihirap at middle class. Nandyan din yung mahalang stroke treatment at gamot at iba pang mga problema. Alin po sa dami ng mga problemang nakita ninyo at ng inyong mga kasamahan ang unang dapat na tutukan ng gobyerno para po mabawasan yung bilang ng mga namamatay at hindi gumagaling sa stroke dito po sa Pilipinas? Oo, so hindi lang stroke pati heart attack, no, pareho yung risk factors, no. Hypertension ang pinakauna, so ang pinaka best siguro ay focus on prevention, no. Prevention na mai-stroke ka o ma-heart attack para less yung cost ng ano yung ng cost to the government. So prevention, kung may mga high blood, sana libre na yung gamot ng may mga high blood para hindi na sila magtipid. Kung may diabetes, sana may access sila to free medications, especially yung mga walang-wala, no. So kaya sila pa yung matindi yung disability pag nasustroke, yung walang-wala kasi wala rin naman silang pambili ng medication. So sana libre na itong high blood, diabetes, no. And promotion of healthy lifestyle, yung diet natin na makikita natin, mahal kasi yung healthy diet. Sana magkaroon ng um, nationwide campaign. Madami naman siguro mga fruits and gulay sa atin, yung and also physical exercise, no. So siguro yung healthy lifestyle campaign i-intensify natin, no. So sa government centers means din, no. So maybe more equipments, no, like CT scan, and train more nurses and physicians in those areas kasi hindi naman sila trained. So yung Stroke Society of the Philippines nagbibigay ng training libre, no, sa iba-ibang ospital para maging acute stroke ready hospital sila para kaya nila pag dumating yung pasyente, kaya nila kung how to handle and how to treat properly. Oo. Tapos maigi rin yung cost of medication should be lowered, no, kasi 'di ba, bakit kaya ng ibang bansa 10 pesos lang isang gamot, eh sa atin 30 or 50 pesos. So masyadong mahal 'yon.